ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mahalaga po na tayo ay nakakapagsimba. Okay po ba yon? Mapa-physical attendance man o mapa-online, mahalaga po na tayo ay nagsisimba, nakakapagsimba. Pero mayroon pang higit na kailangan gawin kapag tayo ay nagsisimba. Kasi bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, isa sa kahinaan natin ay ang magbasa ng Biblia. Kaya sa loob ng misa, naririnig natin ang mga salitang matatagpuan sa Biblia, ang mga kwento sa unang pagbasa mula sa unang bahagi, ang lumang tipan. Nandiyan dyan ang salmo, yung mga awit, at yung ating ebanghelyo, o minsan sa unang pagbasa, ikalawang bahagi ng aklat, yung mga sulat ng mga apostol. At sa ebanghelyo, ang mga gawain, mga naging misyon ni Kristo. Nandiyan dyan ang mga aral ni Kristo, ang pagpapakilala kung sino si Kristo. Kaya hindi lang tayo basta magsisimba para lang makakumpleto ng attendance, hindi lang tayo magsisimba para masabi natin, nagampanan ko ang obligasyon ko na makapagsimba. Ang importante dito ay yung tayo po ay nakikinig. Kasi minsan, kahit nasa loob na ng simbahan, kung hindi ka man tulog o lutang, nababarahan ang tenga natin ng pakikinig sa iba-ibang mga concerns natin sa buhay. Dagdag pa minsan, may mga distractions sa loob ng simbahan, kaya nahahadlangan ang ating mga tenga. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Nandyan ang susi, sa pakikinig natin, maiintindihan, lalo tigit mauunawaan natin kung ano ang ating dapat na ginagawa. Kasi kung maalala nyo po, sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Si Kristo ang salita na nagkatawang tao. So kung sino mang tumatanggap sa salita ni Kristo, nagiging liwanag din ng sanlibutan. Kung hindi man nagiging liwanag, nakakakuha siya ng liwanag at ang inaasahan sa ating lahat na mga nakapakinig ay maging ilaw din ng sanlibutan.
sa mga pagkakataon na kailangan tayong nagliliwanag. Kaya nga sabi, di ba, walang taong nagsisindi ng ilaw tapos itatago mo, sasakluban mo. Syunga-syunga yun. Ba't ka pa nagsindi? Ang ilaw ay dapat ipinapakita. Pero tandaan niyo po, kailangan sakto lang ang ilaw natin. Kaya nga importante, ano ba yung napakinggan mo kay Kristo? Huwag mo nang dagdagan. Nahahaluan mo ng base sa iyong point of view. No? Marami ngayon mga point of views. Personal, opinion. Kaya tuloy, imbis na nakakatulong, makapagbigay ng liwanag, makakita ang mga tao ng mas malinaw na kanilang direksyon, lalong nagkakaligaw-ligaw kasi sobrang liwanag, nakakasilaw. Nakakabulag din ang sobrang liwanag. Sabi lang dito, tayo din ay pinaalalahanan na gamitin ng tama, balanse ang liwanag na nasa atin na. O ano man ang narinig natin kay Kristo, ito din ang sasabihin natin sa mga taong kung sakali nagkakaroon ng kadiliman, nagkakaroon ng problema, kung sakaling napapalibutan na ng mga taong maraming sinungaling, yan ang pagkakataon para ikaw ay magliwanag, manatili ka sa katotohanan. Hindi yung kung kailan kailangan na magsalita, doon ka nagtatago, doon ka tumatahimik. Yun yung sinasabing, nagsindi ng ilaw, pero tinakluban. Naintindihan ba, mga bata? Kung magkakaroon ng sitwasyon, kakampi ka ba sa nagsisinungaling? Kung alam mo ang katotohanan, mga sakristan pa naman kayo. Diba? Ay tinuturo sa simbahan, nagsiserve kayo, naglilingkod kayo, naririnig ninyo ang mga utos ni Kristo. Huwag kang magsisinungaling. So doon sa pagkakataong iyon, kailangan matuto kang magliwanag. Kapag hiningi ng pagkakataon na magsabi ng katotohanan, sabihin ang katotohanan. Huwag magsisinungaling. Sa mga matatanda, ano ba? Paubos na ba ang liwanag? Ano ba? May liwanag pa naman, hindi pa naman nabubulag. Sayang, kung sa pagkakataon na kailangan dilat ang inyong mata at doon nyo ipipikit, magbubulag-bulagan sa mga kasinungalingang umiiral sa paligid ninyo, sayang. Kasi kung hindi ka magsasalita ngayon, may ibang taong magsasalita. At malalaman ang anumang mga itinago o itinatago natin dahil sa kaduwagan. So, maging liwanag kung paanong naliliwanagan tayo ng mga salita ni Kristo. Amen?